Nagulantang si Pangulong Kuting Jr. matapos ang matinding bayag ni Vice Presidente ukol sa umano'y anomalya sa loob ng Malacanang. Sa kaniyang pag-resback, binunyag ni VP Sara ang ilang mga kontrobersyal na transaksyon at desisyon ng pamahalaan na niya hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Ang mga revelasyon ay nagdulot ng pagkabahala sa publiko at naging sentro ng mga diskusyon sa politika nitong mga nakarang araw. Ayon kay VP Sara, may mga dokumento at impormasyon siyang hawak na magpapatunay ng mga katiwalian at irregularidad sa ilang mga proyekto at kontrata ng administrasyon. Bagaman hindi pa nagbibigay ng kumpletong detalye, inihayag ni Vice Presidente na malalim at malawakan ang mga isyong kinakarap ng gobyerno na dapat umano'y aksyonan kaagad. Sa kabila ng mga aligasyon na nanatiling tikom ang Malacanang sa usaping ito at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Pangulo ukol sa issue. Inaasahan ang mga masusing imbestigasyon na isasagawa sa mga susunod na araw upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga paratang ni VP Sara. Maraming nag-aabang kung ano ang magiging tugon ni Pangulong Kuting Jr. sa mga isyong ito at kung magkakaroon ba ng pagbabago sa mga paratang ng gobyerno. Samantala, patuloy na umaasa ang taong bayan na masusing patutugunan ang mga anomalyang upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kumusta na pakiramdam ninyo? Hindi pa ba kayo lalabas? Hindi pa ba kayo, magsi-speak up para tapusin na yung mga bangag? Kinokondisyon ko tong kamay ko dahil ipapang-ano ko to. Anyway, ano ba ang mga eksena ngayon? Babasa ko muna yung inyong message, alright? Ayan, ang dami mga nagmamagandang maalindogan. Okay, seryoso usapan. Mga kababayan, kanina, like I think 5-6 hours ago, talagang mukhang sinabay din ni Inday yung kanyang pag-release ng kanyang video kasabay nung budget hearing, Office of the Vice President, Office of the Vice President budget hearing. Okay? Okay, ito. Ngayon, kung sino nakapanood sa inyo, nakikita na nyo na, well, saludo tayo kay Congressman Marcoleta dahil talagang nag-back-to-back sila ni Inday Sara. Talagang nanindigan siya na for the first time sa loob ng 18 years niya na nasa Congress, first time lang ginawa, okay, ng Kongreso, ng Committee on Appropriation, ang pagbastos, panggigipit, pangbabalahura, pagtatrial by publicity, paninira kay Inday Sara o sa Vice President. Kasi even though in the past, not only that, si Congressman Ungab ay nag-testify na since Noli de Castro, Binay, Leni Robredo, and ngayon lang ginawa ng Congress, ng mga legislators, ang panggigipit kay Inday Sara at talagang ang target nila, they have to stick to the plan, ika nga. So imagine ninyo kung gaano ka-demon ang mga jejemon. Dahil sa utos, again, ni Tambaloslos, ni Romualdez. Ngayon, lumabas. Well, actually, hindi lang ngayon lumabas yan si Zaldico. Let's talk about that later. Ni Lisa Tanas, nagipitin si Sara. Noong panahon ni Duterte, ang budget hearing, ang pagbalangkas ng budget ni Leni Robredo, na kahit si Leni ay gumawa ng eksena sa international community and media na sirain ang Duterte, pero never siyang pinahirapan na katulad ng ginagawang pangbubuli ng mga buwaka ng Genemes. Like in less than 30 minutes ay inapprove ang kanyang budget.
Okay? Noong 2022 dahil hindi pa nag-aaklas si Inday Sara, 2023. Yeah. No, 2022, 2023. 'Di ba? Hindi pa nag-aaklas, napakabilis ng pag-approve ng kanyang budget. Umeksena-eksena pa nga, 'di ba? Si Sandro Marcos during nung last year na inapprove na yung budget, Pero dahil si Inday Sara ay umalma na, umaklas at nagsalita na, nag-speak up na sa kahayupan, kababuyan ng gobyernong ito. Ngayon pinahihirapan nila dito sa budget hearing na ito at talagang pinipaint nila trial by publicity na si Sara ay gumastos ng 125 million na kanyang confidential fund in just 11 days. But again, itong mga crooks na ito, itong mga jutang ginemes na grupo ni Kimbo, grupo ni Zaldico, grupo ni Tambaluslos, na mga buwaka ng inang kawatan sa bayan, ay talagang instead of budget deliberation, 'di ba, pagbabalangkas, nakita nyo naman nung nakaraang hearing, 'di ba, nung August 27, ay nililitis nila si Inday Sara para sabihin sa taong bayan ang kanilang mga false narrative na sirain si Inday Sara. And good thing kay Congressman Marcoleta na nalaman natin, hindi naman lahat sa atin alam yung mga rules dyan o ano yung mga tradisyon nila, ano yung mga parliamentary courtesy na kapag vice president ka and two highest officials, vice president ka and president ka, ay hindi na dapat gano'n na para not really ginigisa na hindi binubusisi i-personal mo, atakihin mo dahil gusto mong atakihin dahil you don't like the person o hindi mo sila kaalyado. So sabi nga ni Marcoleta, for 18 years being him in Congress, first time lang nangyari ito. So anong ibig sabihin yan? Kasi nga, ang presidente nyo, ang asawa niya ay may control sa lahat at ang may control ng budget ang pinsan niya. Di ba nga? Kasi nga, kaya first time in the history dyan sa Congress, according to Marcoleta and Congressman Ungab, kasi nga the target here is Inday Sara. The target here is the Dutertes. The target here is yung mga kritiko. Imagine mo, bago natin pag-usapan yung video ni Inday, yung buwaka ng inang Zaldico, okay? Yung julul na yan, na laging para silang magkarugtong ang kanilang mga itim na kaluluwa ni Tambaluslos, nung dun sa bandang huli ng hearing, hindi na sinasabi niya na kaya daw, kaya daw, actually ito yung speech niya, tignan ko lang tinranscribe natin ng bonggang-bongga. Ang sabi ng walang iya, napakawalang iya ng mga jutang ginemes na ito. Okay? Para daw magpaliwanag, okay. Para daw magpaliwanag si Inday Sara na patungkol dito sa confidential fund na ito. Isa yun sa mga tinalakay niya. Tapos kasi nag-release si Inday ng di ba, ng video part 1 patungkol nga sa mga kadyotahan nila dyan. So sinasabi niya dito, sinasabi nung Zaldico na si Inday Sara pa daw ang naglilihis ng issue. Kesyo ayaw daw umattend sa budget hearing, okay? Dahil ayaw ma-scrutinize, okay? Tapos tinutuligsan niya, parang tatak Duterte daw na ito ay mambubudol. Kapal na mukha ng buwaka ng inang ito. Ikaw, Zaldico. Naalala niyo last year, meron ako expose sa inyo. Dali Okay. Last year, may expose ako sa inyo mga palangga. Tingnan natin itong julol na to. Okay. Anyway, na mayroon tayong source na yung kanyang asawa, according to our source, na pinasara yung YSL sa Paris.
para mag-shopping lang. Nalala niyo yon? Last year ko pa sinasabi sa inyo yun. Sinabi ko sa inyo na sila ang may control ng pera ng bayan. Kasi nga siya yung chairperson ng Committee on Appropriation. And also, sidekick siya, assistant siya ni Tambaloslos. Kung kayo ay nakafollow sa vlog na ito, in-expose ko na wala silang habas na bumili ng mga luxury brands. Hermes, name it. Ang asawa ni Saldico, according to our source na inere natin yan last year, parang bumibili lang ng candy ng mga luxury bags sa Paris. At meron pa nga silang mga property. Naalala mo, may pinuntahan akong property doon sa Paris nung pumunta ako. Remember that expose? May video ako noon eh. Hindi ko lang na-ready ngayon. Bigla lang pumasok sa isip ko ngayon. Pinuntahan ko yun, di ba? Dahil ayon sa ating source na nandyan din sa Congress yung iba, nakikita nila na ang pamumuhay ni Saldico at ni Tambaloslos, pero more on pamumuhay ni Saldico, magsimula sa toothpick. Toothpick, kung pwede lang may toothpick na Hermes ang bibili nilang toothpick. Kung pwede lang ang napkin para sa kipay nila, may Hermes, ibibili nilang Hermes. Ang question natin, saan nanggagaling ang pera ng pamilyang ito na dati namang nanglilimahid according to our source? Walang ganitong pera. Saan sila kumukuha? Napapasara yung YSL, bibili ng Hermes, bibili ng lahat, tsinelas, napkin, halos lahat, na lahat branded. Nagkamali ba ako sa expose ko sa inyo na sila ang namamayagpag sa pera ng bayan? True enough, mga kapalangga. Okay? Kaya naman, galit na galit, instead yung budget hearing na yun, kasi gusto na nga i-terminate, na hindi na dapat i-hear yun, yung deliberation na yun, kasi nga dapat may parliamentary courtesy, at ito yung sinasabi nilang tradisyon diyan sa Congress na kapag highest officials, well, particularly sa Vice President and Office of the President, titignan lang nila, okay, approve. Pero only with Inday Sara. Di ba? So ngayon, sabi ko nga, instead na, in the first place, doon nga sa, kung yun ang titignan natin na sinasabi ni Kong Marcoleta at ni Kong Ungab, na ganun talaga ang kanilang tradisyon doon, wala na talagang dapat mga Q&A na binabalikan yung issue ng 2022, 2023, 2024. Kasi ang usapan nga doon is 2025 budget. Not 22, not 23, not 24, 25. At hindi dapat pinag-uusapan ang sinasabing war on drugs ni Pangulong Duterte, ni Saldico, at inaakusahan siya ni si Inday na corrupt. O really, Saldico? Kaya alam mo, natutuwa ako sa mga nangyayari. Kasi nakikita ng taong bayan. And I hope yung mga camp ni Inday will do something against this corrupt, magnanakaw kawatan. Pagpaliwanagin mo ang pamilya, sino man nakikinig dito, Inday Sara, binigyan ka ng tip. Balikan ko yung video at address, according sa aking source na nakabili ng property si Saldico doon sa Paris. Mahal ng apartment doon. Saan kayo kumukuha na kaya niyong magpasara ng mga designers? Putang ina, pera ng bayan. Kaya no wonder, kayong mga Pilipino hanggang ngayon binubobo kayo ng mga ito. Kitang-kita na sa bunganga ni Marcos Jr. ang kapalpakan. Pero dito tayo tututok ngayon sa sinasabi ni Inday Sara. Okay? Ngayon, nawiwindang sila. Dahil sinabi ni Inday Sara, mga palangga, sa kanyang video, okay, na ang budget ng Pilipinas ay 2 tao lang ang may hawak. Sabi niya nga, okay, ang may control ay si Saldico at saka si Martin Romualdez. Okay? Kaya nga pinaliwanag niya sa inyo sa kanyang video, mga palangga, tungkol sa DepEd budget niya, sa Department of Education budget ng 2023 na may 5 billion na in-approve para sa classroom construction. Tapos nagulat daw si Inday ay may lumapit sa kanyang mga kongresista
o mga nangihingi ng tongpats, mga kongresista na nangihingi out of that 5 billion budget. Nagkamali ba ako sa inyo through may puting ahas na ang budget ng Pilipinas hindi napupunta, ang budget ng buong pangkalatang bansa ay hindi napupunta sa inyo. Napupunta sa mga kawatan, mga bangag. Imagine, pinakita ni Inday Sara sa inyo yung ebidensya doon sa video. Okay? Na mayroong yung kanyang testamento na inaprobahan sila ng 5 bilyong budget. Tapos biglang may lumapit sa kanya at hinihingi ang parte nila. Nakita nyo, hinihingi ang part ni, may inutusan ni Romualdez, yung certain kongresista na yun, which is hindi pa niya napapangalanan ni Inday Sara, and I hope pangalanan niya bukas sa kanyang third video, na hinihingi ang tongpats. Kaya nga dito, mga palangga, ang sabi ni Inday sa kanyang video, kaya hindi na i-deliver ang tamang mga classroom or tamang structure na pulido or nasa standard kasi nga ninanakaw ng mga kongresista at humihingi sila. Ilang beses ba natin sinabi to sa inyo? Ilang beses ko ba since ako'y nagnangabels dito na kapag na-approve na yung budget ng certain agency, may cut si Tambaluslos, ayan si Saldico, na okay, dahil inaprobahan kita ng 5 billion, ito ang certain amount ibibigay mo. Nagkamali ba yung puting ahas natin dito? Hindi. Dahil mismo, itong mga expose natin sa inyo from 2022 and last year, hanggang ngayon, si Inday Sara nasa unit team na. Kung meron ditong maingay na nagbubunga nga sa mga buwaka ng inang yan, ang puting ahas at ako lamang ay ginamit ng makapangyarihan na maging instrumento sa inyo para sabihin ang kababuyan. And now, nag-align lahat sa expose ng ating puting ahas, yung nangyayari. No less than the Vice President now is talking about what I was talking since 2022 and 2023. Hindi ko nakausap, hindi ko kilalang personal si Inday Sara. Ang mga nagsalita sa mga kahayupan ginagawa ng gobyernong bangag, ang kaletsyahan nila, ang daming mga taong nagsalita na at kasama kayo doon. Imagine nyo mga palangga, 5 billion nangihingi sila ng patong. Kaya naman, ang mga classroom ay substandard. Ang sabi nga ni Inday, yung mga backlog na mga classroom na supposedly na ipapatayo ay hindi napaprioritas at hindi nabibigay ng tamang konstruksyon dahil sa ganitong klasing pamamalakad pagnanakaw nila. Dahil sinabi mismo ni Inday sa kanyang vlog, okay, na may inutusan si Martin Tambaluslos na kunin ang parte nila sa 5 billion. Kaya nga sabi nila, ano to, chachap-chapin namin yung classroom? Pag nagawa ka ng classroom, instead yung kabila, lagay mo straw ng soft drinks. Para isang hihip lang ng hangin, tumba. Nakita nyo na ngayon. Especially yung mga Duterte supporters. Nakita nyo na ngayon yung dating mga nag-alipusta sa alindog ko. Marlika nye, sumisira ng unit team now, but I'm thankful. Yun yung importante. Kahit binakbakan nyo ako ng bonggang-bongga, tumayo akong mag-isa. No, not only mag-isa, kayo pala palangga na nagmamahal sa akin. Because of you, nakita nyo dahan-dahan. Kasi naman, hindi naman kaagad, you cannot eject someone dyan sa bahay ng mga ahas na basta mo lang i-eject na walang dahilan, di ba? Noong 2022, ako'y nagsalita na si Marcos ay sangkot sa smuggling, ang pamilya nila ay promotor, mafia and everything, sa smuggling ng sibuyas, smuggling ng asukal, smuggling ng bigas. Siyempre, hindi pa kayo naniniwala, sabi niyo, bigyan ng chance si Bangag. Bigyan ng chance siya, mga Marlika, masyado ka naman ganyan, gusto mo ikaw na lang magpresidente. Siyempre, nasa proseso. And now, tuloy-tuloy ang pagbubukil yan ng mga puting ahas at now Inday Sara at marami pang iba. And now Marcoleta, well, he's been a fighter. Okay? Imagine nyo kayo, Pulahan, Pinklawan, di ba, nabulag pa rin. Sino ba ang nagsakripisyo
dito sa pagnakaw ni Saldico at ni Tambaluslos sa budget ng education. We're talking billions. Nililiis nila yung confidential fund na tinitira nila kay Inday na kung titignan mo ang kanilang tradisyon o ang kanilang rules diyan sa confidential fund. Kaya nga confidential fund You spend it for your intelligence di ba? Si Marcos Jr. ba nagpaliwanag ng confidential fund? Kasi kung papaliwanagin nila si Inday Sara, i-itemize ang confidential fund, which is hindi naman dapat i-itemize yan. Ang mga buwakan ng inang kongresista nga, ayaw nga nilang i-itemize, ayaw nga nilang, hanggang ngayon si Tambaluslos, hindi siya magbigay ng audit or transparency doon sa kinukwestiyon na 1.8 billion na travel funds niya. Pero si Inday, gusto nila i-itemize. Si Bangag Jr., bakit hindi niya ipa-itemize? Nang nakita nyo, baka doon sa kanyang budget, magkano budget niya? 10 billion ngayon. O doon sa budget niya, 1 billion, siguro pag in-itemize mo, 1 billion for Marcos Jr. pulburon supply. 1 billion para sa alak ni Lisa, 1 billion sa trolls, 1 billion mapunta sa mga kamag-anak, the rest of the billions napunta sa offshore accounts. Nakakita niyo mga kababayan, why Inday Sara? Halos lahat ng ahensya may confidential funds. Bakit si Inday Sara ang bukod tanging mag-itemize at by the way, baltan natin yung 125 million coming from the office of the buwaka ng inang presidente niyong Bangag. Bangag. Authenticated Bangag. Nakita nyo? Authenticated dito yan sa Amerika. Authenticated. So ngayon nakita ninyo at binokelya ni Inday Sara na ang may control ng budget ay si Tambaluslos at si Saldico. At may ipinakita siyang papel, true enough, okay, na 5 billion yung budget niya na inapprove mga palangga. Okay? Ng GAA, ang sabi niya, so later on, na binago nila. Ano ang ginawa nila? Naging 15 billion. Hindi naman 5 billion lang ang ano nila yung nire-request nila. Pero nag-approve ng 15 billion ang house ng mga demonyo. O saan napunta? Ang daming revelation ni Inday. Saan napunta? Kung 5 billion lang ang napunta sa kanila, nasaan napunta yung 10 billion? Ngayon, dinidikdik nila yung 125 million na confidential fund, which is nasa legal na okay, kala ko sino yan. No, nasa legal na dapat gastusin niya within 11 days. Kasi binigay ay December 19. Okay? Binigay ng 11 days bago matapos ang taon. Then ito, didedmahin nyo na ang 5 billion niyang budget ay pinatungan, dinagdagan na wala silang kaalam-alam, pinatungan ng Congress, ginawang 15 billion, tapos ang binigay sa kanila 5 billion, ninakaw nila yung 10 billion. You decide. Kaya mangmang pa rin. Ay, sorry, hindi lahat pala. Kaya that's not a good choice of word. Okay? Kaya bulok pa rin ang mga classrooms, ang mga sistema sa public education. Dahil sa ganitong klaseng ginagawa ng bangag na Romualdez, Araneta, Marcos ko at lahat ng mga kasabwat nila. May ipinakita din si Inday noong 2024. Sa video, panoorin niyo mamaya, na ang budget lang nila supposedly 19 billion. Tapos biglang paglabas sa house kay Tambaluslos at kay Saldico, naging 24 billion. 19 billion, pinatungan nila ng 5 billion. Nakita niyo yung corruption? Who's that mayor? Sinong mayor yon? I forgot si Magalong. 'Di ba? Si Mayor Magalong ng Baguio. Isa din siya sa mga nagsabi nito na ito yung ginagawa ng Congress. Sabi pa nga niya 40%, 50% napupunta sa mga buwakan ng inang to. Kaya 'di ba? Ang daming nagtuligsa sa kanyang mga kawatan.
Ang dami ng mga politiko na nanindigan. And now, here's Inday Sara na ibinuking niya na ang budget 5 billion, papatungan na lang 10 billion mapupunta sa kanila. Now, 19 billion, tapos papatungan ng 24 billion, tapos napupunta sa kanya. Kaya siya nag-resign sa post niya as Department of the Education Secretary, mga palangga, kasi ayaw niya ng payagan yung ganitong ginagawa taon-taon. Kaya nga, ano ang sinabi ko sa inyo? We're just talking about Bureau of Customs, di ba sabi ko, pinag-usapan pa lang natin yung corruption sa smuggling at corruption sa Bureau of Customs. Sabi ko nga, wala pa yung mga ahensya ng iba pa. And now here is the Department of Education na nag-i-insert sila o dinadagdagan nila ang pondo kasi kinakawat nila. Wala silang pakialam. Kaya tignan mo si Saldico, guilty. Hoy, Salding bugo, nagbabasa ka na lang, tatanga-tanga ka pa. Binabasa mo na lang yung script, naggimpitla ka, pangalinti ka. Nami, balik ko to ng idila, mong iho di puta ka. Nami, susugon ang buli. Para, anyway, mga palangga. Nakikita ninyo, kaya talagang nakakalungkot ang kapalaran ninyo sa Pilipinas. Kaya sabi ni Inday, bakit pa siya a-attend dyan ng budget hearing? Kasi ang sabi nga ni Kimbo, they have to stick to the plan. Bakit pa siya a-attend ng budget hearing? Pinorward niya na lahat ng mga gusto niyang, about sa kanyang budget, yung proposed budget niya. Bakit pa siya a-attend? Ang ending naman, gaganituhin lang din naman siya. Imagine mo, budget ang pinag-uusapan. Can you open your mind? Budget ang pinag-uusapan, ang pinagdadakdak ni Saldico doon, kung hindi niya napanood, tungkol sa war on drugs. Is that part of the budget? Ang kanilang inggit, galit, tapos sinasabi nila si Inday daw ay, parang, what do you call it, parang nag-feeling, like, may sabi sila, Baratinela, wala daw hari at reyna ngayon. Hari, naghari-arian si Inday, kasi hindi binoboycott sila. Ito, ang sabi ni Franz Castro, ito ay betrayal of public trust. To what? Grounds for impeachment? Now, nakikita ninyo, ano ang betrayal of public trust sa pagbo-boycott na yan? Ito mga jutang genimis na to, 2025 ang budget, hindi sila makamove on sa 2022. Kahit elementary, kahit fetus ka pa lang ngayon, maiintindihan mo. The target is, Sara, to destroy sa mata ng mainstream media, sa mata ng taong bayan na ipinagdidiktikan nila yung 125 million budget, eklabus na yan. Million na confidential fund noong 2022. Pero ayaw nilang pag-usapan ngayon. Eto, ang binubukoy ngayon na ni Inday, kumusta naman kayo? Matataranta kayo kasi may ebidensyang ipinakita. May videong ipinakita. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!